Ganun pa rin yung gagawin actually. Pero ito kasi may 2, di ba? So, paano mo to kukunin yung factored form na ito? Hindi nga ako nagmumura eh. Kahit nga inis na ako sa sa laro ko, hindi ako nagmumura eh. May mga laro ko kanina, nakakabisit. Hindi mga marunong. Yung mga random. Ikaw lang bumubuhat sa laro. Pag kayo yung kalaro ko, na okay lang sa akin man-troll sa inyo eh. Pero pag iba kasi yung tinotrollan, hindi nakaka-enjoy. So, meron tayong 2x. Kung meron tayong 2x squared plus x minus 15 less than 0, and we need to find the solution of this. So, pwede mo itong kunin yung critical points using quadratic formula, factoring, pwede rin. Kung ano man trip mo, na makuha mo yung value ng x. So, kung meron tayong 2x para sa critical points, so, meron tayong 2x squared plus x minus 15, equate mo lang sa 0. Then, pwede ka gumamit ng AC method. Kung alam mo yun, mas maganda yun eh. So, bali yung AC method, copy mo lang yung x squared, tsaka yung x. Then, etong 2, multiply mo sa kabila. So, yung 2 times negative 15 magiging negative 30 equals 0. Gets? So, ngayon, madali na siya i-factor out. So, yung factored form na ito, that is, kapag plus minus din yung partner na ito. Then, hanap ka ng factors ng 30 na dapat mas malaki yung sa plus, kasi plus to guys. Which means yung pag in-add mo yung mga factors, magiging 1, di ba? So, that is 6 times 5 basically, di ba? So, dahil mas malaki yung 6, dun siya makakalagay sa plus. Then, yung 5 sa minus. So, 6 times negative 5 is magiging negative 30. And yung 6 minus 5 magiging 1. Ibig sabihin, na-satisfy na natin to. So, para bumalik tayo sa original na given, yung 2 na ginamit natin guys, i-divide natin yung dito. So, pag dinivide natin to dito lahat, magkakaroon tayo ng x plus 3. Kasi yung 6 divide 2 is magiging 3. Then yung kabila naman is x minus 5 halves equals 0. So, sa case na to, dahil roots naman yung kinukuha natin, or yung solution for x, di na natin kailangan i-factored form na ilipat tong dito sa harapan. Kasi ganun pa rin yun eh. So, ngayon, magkakaroon tayo ng x equals negative 3 para sa x plus 3 natin. Then, magkakaroon naman tayo ng x equals 5 halves para sa negative 5 halves. So, nililipat lang yun. And titig method, kayang-kaya isolve yun eh. Kapag plus yung partner ng x, magiging minus. Kapag minus, magiging plus. Kapag solution na yung hinahanap. Ngayon, meron na tayo nito. Kunin natin yung test point. So, gawa ka ng number line. Then, lagay mo yung middle sa 0. Then, lagay mo yung 0 sa middle. Then, alam natin na dito yung mga negative numbers sa left. Then, positive numbers sa right. So, yung negative 3 natin, nasa left yon. Then, yung 5 halves, that is positive. Dilagay mo dito yung 5 halves. Kung gusto mo siya gawing decimal, pwede yan. Magiging 2.5. Pero okay lang naman yan kung gusto mong fraction. Wala namang case dyan. Then, sabi natin guys, yung interval yung inequality natin is wala siyang or equal. Ibig sabihin, etong mga critical points natin is open circle lang sila parehas. Pag may or equal yung given, shaded sila. Pero kung wala, edi walang shade. Pero ang ibang usapan yan kapag rational equation, inequality ha. Quadratic kasi ito eh. So, iba naman yung case kapag rational.
Bye-bye. So, hanap tayo ng test point sa left ni -3. Then, sa pagitan ni -3 tsaka ni 5 halves. Then, sa right ni 5 halves. So, anong ilalagay natin na value sa left ni -3? Anong iti-test point natin? That's correct, Vin. That is -4. Ano naman yung sa pagitan ni -3 tsaka ni 5 halves? So, pwede yung 1, pero dahil nandiyan yung 0 yung ilalagay natin na. Then, sa right ni 5 halves, anong ilalagay natin? Ayan, 3, that's correct. Kasi nga yung 5 halves is 2.5. So, sa whole number ka na, hindi 3 na gagamitin natin. Ito yung mga test point natin. So, magkakaroon tayo ng x equals -4, x equals 0, tsaka x equals 3. So, magte-test point na tayo. So, magte-test point. Let's say yung x natin is -4. So, galing sa given, substitute lang lahat ng value ng x as -4. So, magkakaroon tayo ng 2 times -4 squared plus -4, then minus 15, then less than 0. So, pag sinimplify natin to, anong kakalabasan? So, ito magiging 2, then yung -4 squared is magiging 16, minus 4, minus 15, less than 0. Magiging 64 ba siya? Ay, 16. Ano ba talaga? So, yung 2 times 16 magiging 32 yan, di ba? Then, yung -4 minus 15 magiging -19. So, yung 32 minus 90, anong kakalabasan? Ang sagot? 13. So, magiging 13 less than 0. Yung 13 less than 0 is true ba? Or false? So, ito magiging, anong yes? True or false? Yes? True daw. Alam, binago na. So, magiging false. Kasi less than eh. True or false? Sagot, yes. Ay, Vin ha. Hindi ka sumusunod sa instruction ha. So, hindi lang yan. Ano na kasi gabi na rin. So, meron na tayo guys next. Meron tayong x equals 0. Doon yung x equals 0 guys, kahit titig method pwede yun eh. At sabi pala natin, kung false yung sagot natin sa value ng -4, so ito yung -4 natin. So, cancel na natin na. X na natin. Then, syempre, yung kabila, titig method pwede na yun eh. So, galing doon. So, kung gusto mo i-substitute yung 0, pwede naman. So, lagay mo lang doon sa lahat ng variable x. So, makakancel lang naman to lahat, guys. So, magiging -15 na siya. Less than 0, which is magiging, anong sagot? True or false? Ito magiging true. That's correct. So, dahil true yun, ibig sabihin, itong middle part is isi-shade mo yun. Then, punta tayo sa 5 halves or sa right ni 5 halves. So, yung x equals 3. So, same process. Plug lang natin. Magkakaroon tayo ng 2 times 3 squared plus 3 minus 15 less than 0. So, yung 2 times 9 kasi 3 squared. Then, 3 minus 15 magiging -12 less than 0. Then, yung 2 times 9 is 18 minus 12. Anong kakalabasan? So, ito magiging 6. That's correct. So, magkakaroon tayo ng 6 less than 0, which is true or false? Magiging false. That's correct. So, dahil false, ibig sabihin na ito x
And kung X yun, yung sagot yung sa middle. So, left to right yung pagbasa ng solution. So, unang tinamaan yung 3, negative. So, lagay mo yung negative 3. Then, continue mo yung pen mo. Tumama sa 5 halves. So, lagay mo yung 5 halves. Wherein, walang shade. Ibig sabihin, parentheses parehas. And kung gusto mo siya gawing interval or inequality, magkakaroon tayo ng x sa middle, greater than negative 3, but less than 5 halves. So, ibig sabihin guys, yung solution set natin is nasa pagitan lang ni negative 3 at ni 5 halves. Wherein si negative 3 at saka si 5 halves is excluded. Uy, thank you, no name. Paano kita mababasa niyan? Wala kang pangalan. Okay, thank you sa Rose, guys. Pero ganun siya ginagawa. Kanina ba to? Given? Kanina to given? Kanina ba to? Kanina to given? Kay Fighter. Gets mo? Naintindihan mo, boss? Easy method. Dito marami yan, no? Factoring, marami. Gusto niyo mag-aral ng factoring, ito kasi pinagamit na gamit, guys, sa math. Pagkabisado niyo yung factoring, laking ano yan, malaking tulong yan sa math. Another basics. Gusto mo na maraming basics dito, guys, sa playlist natin. If may time ka, punta kayo dito sa YT. Nandito na lahat ng pwede nyong aralin. Mostly, mga pang basics. Kung gusto niyo na, then subscribe na kayo, guys. Huwag na kayong mahiya. Nandito yan, mga arithmetic, geometric, harmonic, quadratic sequence, Fibonacci, trigonometry, unit circle, derivatives, yan, madami, implicit, rational, general, circle, piecewise, two tables, midpoint, distance, conics, marami dito guys. Pero kung gusto nyo aralin yung mga factoring, may playlist dito for factoring. Explore nyo na lang yan. Para sa susunod na live, di kayo malilito. Kung manonood ka, ito ang playlist. Nandiyan yung mga special products. Yan. Commercial muna tayo. Baka may mag-subscribe Ay. Subscribe na kayo. Huwag na kayo mahiya guys na. Yan.